naman ng fourth quarter, lamang ng 4 no ng Golden State, nilabas si Klay Thompson. Closing part na yun ng game. Pagkalabas kay Klay, nagkaroon ng 10 tutura ng Golden State para makalamang sila 94-82. Hindi na ibinalik si Klay noon kahit pa dumikit ang Nets 98-92. Si Guy Santos naman ang tumapos ng game kasama sina Steph, Draymond, Kuminga at Podziemski. Sa post-game interview sa locker room, parang malungkot at mangiyak-ngiyak si Klay Thompson na hindi siya nilagay para tapusin yung game. Meron siyang total na 8.6 rebounds, 3 assists at 2 steals. Si Guy Santos naman 9 points at 6 rebounds. Ang sinabi doon ni Klay Thompson, mahirap sa kanya na hindi siya yung nilagay para tapusin yung game na mula sa isa sa best player na mahirap yun para kanino man. Habang nasa interview, sumigaw pa nun si Draymond na hindi nga siya tumapos ng Game 5 nung finals pero wala naman siyang pakialam. Tinroll pa niya kasi noon si Klay Thompson kasi nakikita na ni Draymond na parang naiiyak na. Hindi rin ito yung unang beses na binangko si Klay sa fourth quarter. Yung una, yung versus Suns noong December 13. Sa 6 minutes mark, pinasok noon si Podziemski kapalit ni Klay Thompson. 100-96 para sa Suns. Nagkaroon pa ng run ng Suns hanggang naibaba naman ng Golden State sa 1 point, 115-114. Hindi rin noon ibinalik si Klay Thompson. Ang sinabi noon ni Klay Thompson, may tiwala pa rin naman siya kay Steve Kerr. Yun nga lang, strange ang nangyari kasi hindi na siya ibinalik sa closing minutes. Deserve naman yun dahil nga hindi naman maganda yung nilalaro niya. Base sa kanya yun. Meron pang mga nauna pa doon na binangko talaga si Klay Thompson sa last quarter pero ito lang yung napansin ng mga fans na iba na yung response niya. Mula sa body language, yung vibes ng pagsasalita na almost para maiiyak na si Klay base rin sa media. Para siyang natamaan ng reality na kahit yung iba mga fans sa Twitterverse ay parang naawa na rin kay Klay Thompson. Ang sinabi na lang ni Steph sa post-game interview sa pagkakabangko ni Klay, babalik rin naman sa dati. Nandito rin naman kay Steph, ilagay ko na to pang paabot din ng 3 minuto. Siya kasi yung highest contract ngayong taon sa NBA. Hanggang 2026 ang kontrata niya pa sa Golden State. 37 years old na siya noon. Since 2022, nilalabas yung report yung $1 billion contract niya sa Under Armour. Pinirmahan niya yon noong 2023. Lifetime contract yon. Kahit mag-retire siya, may kontrata pa rin siya sa Under Armour na nasa $1 billion or higit pa. Ngayong taon, kahit hindi makapasok sa playoff si Steph, makakapasok naman siya sa listahan ng pwedeng maging billionaire. Dahil sa gitna ng taon, matatapos na ang kontratang pinirmahan ni Steph dati sa Under Armour na may $20 million per year. Ito yung dati niyang contract. At magte-take effect naman ang bago niyang $1 billion contract na meron yung shared equity. Ito yung highest endorsement deal sa history ng sport so far. Meron yung kasamang annual pay, stock equity, royalties at bonuses. Yung importante doon yung stock equity dahil doon yumaman dati sina Michael Jordan at nagkaroon pa rin ng pera noon itong si Charles Barkley dahil yung stock ang kinuha nila. So hindi naman binanggit kung gaano kalaking shares ang binigay dito kay Steph. Sa ngayon kasi listed pa rin na $160 million ang net worth ni Steph so far. So hindi yan yung eksaktong number. Kapag nag-take effect yung kontrata niya, pwedeng tumaas yan bago matapos yung taon.